Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalan ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayin. Magandang bago po sa inyong lahat. Magandang araw po. Welcome sa pangatlong araw ng ating Misa Diaryo. At sa araw na ito, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kaibigan, para sa ating mga sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga pamilya, para sa ating simbahan, sa ating pamayanan, para sa ating bansa, at para sa kapayapaan ng buong mundo. Mga kapatid, iaga natin ang ating mga sarili para sa ating panahon pagdiriwang. Aminin natin ang mga nagawa natin mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran. Tayo lahat, inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhag ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba
Kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan amin sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iwanag na aming hinihintay. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay, may magsiupo at makinig sa mga salita ng Diyos. Ang unang pagbasa, ayon sa propesiya ng Jeremias, sisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisigurin ko mula sa lahi ni David ang isang samang na tuloy. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paliliranin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Buda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, dadating nga ang panahon na ang mga tao'y dinamanunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain at hilaga. Sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagi, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong naghihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lukhang nahahaba sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Ang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Sa
salita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi inalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo at makinig sa mga Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw. So, kahapon, binigyan ko kayo ng assignment. So, ginawa niyo ba ang inyong assignment? So, sabi ko, gawa tayo ng ating family tree. Kung sino o anong lahi tayo galing. So, are you proud of your family tree? Siguro yung iba sasabihin, Father naman eh. Gusto naman namin ibaon sa limot yung ibang kamag-anak namin. Hindi kami proud sa kanila. So, sabi ko, ginawa ko ito dahil bilang tao, as human beings, we are always part of our history. Kung sino man tayo ay produkto ng ating nakaraan at ng ating mga ninuno. At ganoon ang mga Israelita. No? They are very particular with their history. Kaya kahapon narinig natin ang genealogy, or in Tagalog, ang tala, ang kanan. Listahan, talaan ng mga kamag-anak ni Jesus. At narinig natin kahapon, no, ang last part, binanggit na si Jose at si Maria ang magiging magulang ni Jesus. After Abraham, how many generations got? 42 generations. 14 from Abraham to King David, and then from King David hanggang sila ay itapon, naging alipin sila sa Babylon. And then from being migrants or slaves in Babylon, pagdating ni Jesus, another 14 generation. So, importante ang nakalagay doon sa last part na si Jose ay nanggaling sa lineage, no, sa pamilya ni Haring David. So, siyempre sa
sa isang clan, siguro mayroon dyan na ayaw natin ma-identify. Baka lahi sila ng mga magnanakaw, o lahi sila mga sinungaling, o lahi sila ng mga kurakot, mga kurap. Pag narinig natin yung pangalan na yun, ayaw natin na ipakilala o kinina kamag-anak natin yun. Halimbawa, ang family name ko ay Ponce. Siguro may mga in the past, may mga Ponce na parang ayaw nating kilalanin. No? O sa inyo din, in that case. Ganun din sa pamilya ni Jesus. May pamilya doon o there was a time na mayroong parang prostitute, no? O pastor na prostitute. Pero pinakita sa atin na kung ano man, regardless what is our past, we have to be proud of it. And tingnan natin na hindi naputol, no? Hindi naputol ang pagmamahal ng Diyos. At dito, sa ating banal na Ebanghelyo, so, ito na nga, no? Si Jose ay pinaabutan ng balita, no? Na siya ang pinili na maging ama ni Jesus. Kaso lang, may problema tayo dito. Bakit? Nagkatagdalang ikasal si Jose at si Maria. Pero bago pa man sila ikasal, ano ang naging problema? Napag-alaman na itong si Maria ay baptis. Kaya yung mga kalalakihan, tanongin natin, kapag yung magiging asawa at practice naman noon, hindi pwede ang premarital sex. Kaya bago ikasal, sigurado na walang nangyari. Saka walang sinungaling mga ano. So, alam niyo siya na walang nangyari sa kanila. No? Pero napag-alaman na buntis na ito si Maria. Kaya tanungin natin ang mga lalakihan kapag malaman mo ba na ang iyong girlfriend, no, ay buntis, alam mo na hindi sa'yo, itutuloy mo ba ang pagpagkasal? Anong sasabihin mo sa iyong girlfriend? No? So sabihin mo na kalimking itong iyong ano. No? Pero ang maganda, no? Ang maganda, na habang natulog si Jose, yun naman ang kagandahan na pagkita sa kanya ang anghel at sinabi doon sa kanyang panaginip, Jose, huwag kang matakot na pagkasalan si Maria dahil ang kanyang pinagbubuntis ay dalang ng Espiritu Santo. So ano ang maganda doon? So ano ang assurance? Ni Jose, panaginip lang naman yun eh. No? Baka sabihin ni Jose na hindi nga, no? Chika lang yun. Pero naniwala si Jose, pinuntahan niya si Maria, at siya ang umago at tumayo na tatay ni Jesus. Sa narinig natin, sinabi ng anghel kay Jose na ang batang ito ay pangalanan na Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, from the Hebrew word, ay kasama natin ang Diyos. So sa pangalan pala na ibinigay, no? This is a continuation of the long story of the history of salvation mula pa sa kapanahunan ng mga propeta na ang Panginoon ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin. At ang pagbuntis at ang kapanganakan ni Jesus
ay katuparan ng pangako ng Diyos na ipadala niya ang kanyang bugtong na anak. At ito nga si Jesus, ang Emmanuel, na palaging kasama natin. Sa pamamagitan ni Jesus, pinatunayan ng Diyos na kasama natin ang Panginoon. And if we look back in history, there were difficult times. May mga kahirapan. May time na very frustrating. Sari-sari mga trahedya. Natural calamities or man-made calamities. May giyera. Kung minsan hindi ba intindihan, bakit ito nangyayari? Siguro sa konteksto dito sa Ginadyawan, may mga tao din na nawala ng pag-asa. For so many years, they built up their family, their homes, kanilang business. Tayo siguro ng resort. Pero sa isang bagyo, nawasak yung lahat. Yung simbahan, tinayo, nasira. So, maaaring magtanong tayo, Lord, bakit ganito? O sa pamilya. Kung sino pa ang mabait, sino pa ang nagkakasakit. Yung mga pamilya na palasig pa. All of a sudden, you are surprised. Nag-away, hiwalay, dahil sa may nagsinungaling o may nagtaksil. But, in the end, sabi nga natin kahapon din, the light will always overpower or conquer darkness. Na magtagumpay ang liwanag, magtagumpay ang katotohanan. Ganon din sa buhay natin, we continue to believe na ang Panginoon ay kasama natin. Yes, there are difficulties in our lives. May mga trahedya, pero kasama natin ang Diyos. Kaya sa araw na ito, ang particular na invitation sa atin o learnings ay tingnan natin ang buhay ni San Jose. Ang kanyang pagmamahal ay tunay at tapat. Tunay at tapat. Walang kondisyon. At siya ay nagmamahal ng tahimik. Siguro masasabi natin, kung bigyan natin ng title ang ating araw na ito is Loving Sincerely in Silence. So, yun po ang pagkakilala ni San Jose. Bihira ang kanyang, wala na siyang salita na makita natin sa Bible. Hindi siya nagsasalita. Third party lang. Ganito si San Jose. Kung pakita natin kay San Jose, wala man lang sinabi si San Jose, oo, wala. So, panaginip lang. But, Saint Joseph is a man of silence, someone who loves sincerely in silence. Kaya walang hamon sa mga kalalakihan that we are invited to be like Saint Joseph na magiging tapat sa ating pagmamahal. Kayo magiging tapat sa inyong mga relasyon, sa inyong asawa, at magiging responsable mga tatay. Katulad ni San Jose, na ginawa niya ang lahat para i-provide niya ang pangailangan ni Jesus materially, yung material na bagay, and not only the material and financial things, especially also the moral guidance, spiritual guidance to your children. Siyempre, ang inyong mga anak ay nagdepende din kung
anong klaseng example, anong klaseng halimbawa ang inyong pinapakita sa inyong mga anak. If we expect your children to be loving God or to be God-fearing and people who are of service to others, kailangan kayo po ang muna, mga magulang. You must be the example to your children. Kaya ang ating pamayanan, ay katulad ng isang pamilya. Si San Jose, minahal niya ang kanyang pamilya, minahal niya si Maria, minahal niya si Jesus. We pray to St. Joseph, hindi lang para sa mga kalalakihan, para din sa mga babae. We pray to St. Joseph na maangkin natin ang kanyang mga values and his virtues. To be humble, to be a man of service, to be loving sincerely in silence. Amen? Amen. Tumahimik tayo. Ikaw tayo ay tumayo at idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ating mga dasal. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, hingin mo ang aming panalangin. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Santo Papa, na aming obispo, mga pare at mga lalaking religyoso, masalaminawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang mga amang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawali ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ng San Jose nang sa gayon kanilang magawali ng kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at paghaharuga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaninginan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kami magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pagkakaroon. Turuan mo kami matulad kay San Jose na siya naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo din magsiupo para sa pag-aaral.
Naway makitayo para sa panalangin tungkol sa mga handog. Manalangin tayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kalahinaan ng Panginoon yung pagpapalain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay mapangindapat na kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusubo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananamikan ng mahal na biring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilap, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang kalantan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ng banal na kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya ginawa nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis ng kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at nanganggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyay natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay lumikhain, sa iling niya inihain, bilang pagkain inumin, pinasa sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dave na aming Obispo, at ng tanang mga kaparihan, at kami lahat na narito ngayon. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin ng Hinday, nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Ring Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawan hanggang tagubilin ng mga utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng labas.
kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang naming pinalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumay. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga ininyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako narapatapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsigaw. Sa saglit na katahimikan, ay ating tatanggapin ang Panginoon sa banal na komunyon. Tanggapin natin siya na may kahisan at paglalang, puno ng galak at pag-ibig. Tanggapin natin siya ng buong puso bilang pagkain banal na hari sa ating habag at sa ating ay ibibigay din.
kaibigan. Napakalapit niya sa atin sa sandaling ito. Tahimik, tayo magpasalamat na may lalisay na puso at kababaan ito. O dakilang Diyos sa mga pangyayari ng sala, sama-sama po namin itinatag sa iyo sa umakong ito ang walang hanggang papulit na sasalamat. Salamat po sa bawat buhay at kalakasan ng aming pagbiyahe. Salamat po sa mga biyaya na wala pa man kami ay nilikha at inilaan para sa amin. Salamat po sa mga pagsubok na aming nararanasan na kung saan ay doon na namin higit na natatagpuan. Salamat po sa iyong mga banal na salita na aming narinig. Sa iyong banal na katawan at tinapay ng buhay na aming pinagap. Maraming salamat po. Salamat po kay Inang Maria na nanging daan upang isilang ang dakilang ng Diyos. Salamat po kay San Jose na tumayong Ama sa aming Panginoon na siyang tumupol sa aming mga kasalanan. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang kami ay makapagpasya ng naaayon sa iyo ng buhay. Salamat po kay Father Rico Ponce na siya po gumagabay sa amin sa panahon ito ng simbang gabi. Maraming salamat po sa pagpapadala mo sa amin kapilya, Panginoon. Napakaraming pa namin dapat ipagpasalamat, Panginoon. Ngunit di na kayang banggitin pa ang aming mga labi. Ang tanging na lang po namin masasabi, salamat, Ama, salamat. Salamat, Ama, salamat. Tayo nagsitayo ang panlilingin ng kapakinabangan dulot ng banal na pagsasalamat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinapakinaban mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming pinagdiwang sa banal mong tahanan ito. Mapagkanda naman namin sa parang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo din magsiupo para sa ilang paalaman. Makasama po natin sa ating pagdiriwang sa umaga nito ay ang MSK ng Progress at Binadyawan Elementary School. Bukas po makakasama po natin ang Pro 4A at San Miguel de Binadyawan Festejos. Sa December 23 po, may binyagan po tayo, ganap po ng kasampo ng umaga. At meron din po tayong Christmas party, ganap na ika-3 ng hapon. KKB po. At meron po tayong calendar. May 200 pesos po at 100. Sa 200 pesos po, meron po pumunta dito sa ating simbahan, 50 pesos. At sa 100 po, 40 pesos. At ang natitira po para po sa scholar po ni Father Bong. Awitin po natin yung dalawang pagkakas. Pag
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsipo kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay, ang iyong sambayanan, upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dayalay na natin ang banal na misa, humayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa iyo. Napagka natin ang Panginoon at